Sa kabila ng kontrobersya sa flood control projects, heto ang MMDA humihingi ng higit 2 bilyong pisong pondo para riyan sa susunod na taon. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, anong update dyan? Yes, Pops J, bagaman suspendido na sa Kamara ang Infracom hearings ukol dito sa flood control projects, ay patuloy namang nauungkat ang isyong ito sa isinagawang budget plenary debate. Humarap sa plenaryo ng Kamara ang MMDA para depensahan ang kanilang hiniling na budget para sa 2026. Kasama rito ang aabot sa 2.5 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Yan ay kahit mismo ang nahaharap sa kontrobersya na Department of Public Works and Highways ang nagtanggal ng pondo para sa kaparehong programa. Depensa naman ang sponsor ng MMDA budget. Bahagi ng pondo ang maintenance ng waterways at pumping stations sa Metro Manila. So pwede siyang improvement of drainage system along Barangay 90 and vicinity in Tondo. Meron din po tayong drainage improvement along Felix Huerta Street and vicinity in Santa Cruz. Natanong din ng ahensya kung kakasya ba ang pondong ito para maisaayos ang halos 670 kilometers ng waterways sa ilalim ng MMDA. Tugon nila rito, according to MMDA, definitely it's not sufficient, which is why some of the other waterways will be cleaned by administration since they have acquired additional equipment to do the same. And what? Nagbigay na rin ng pahayag si Benguet Representative Eric Goyap matapos makaladkad ang pangalan sa flood control anomaly sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kasi kay Orly Gutesa na dating security aide ni Congressman Zaldico, na minsan silang nagkita ni Yap sa bahay ni Ko para dalhin umano ang 46 suitcases na may lamang pera. Giit ni Yap, hindi totoo ang mga paratang at handa siyang ipaliwanag ang kanyang panig. Bukod kay Yap, pinangalanan din ni Gutesa si former House Speaker Martin Romualdez na hinahatiran umano nila ng mga maletang may lamang milyong-milyong piso. Hindi pa naglalabas ng pahayag si Romualdez. Pops J, sa gitna ng lahat ng ito ay binibigay pa rin naman ng Kamara ang kanilang buong tiwala sa Independent Commission for Infrastructure na magagawa nila ang kanilang tungkulin na may siwalat ang katotohanan tungkol dito sa mga flood control projects. Pops J? Amy, nasaan na ngayon si Congressman Romualdez? So far, Pops J, no, hindi pa natin siya ulit nakikita dito sa Kamara. Yung last natin na nakita itong si former House Speaker Martin Romualdez ay nung nagbigay siya ng kanyang resignation noong September 17. At so far, wala pa nga rin tayong naririnig tungkol sa kanyang panig dahil nga inaabangan pa rin natin kung ano nga ba yung magiging statement tungkol sa kanya. Kanina kasi, ngayong hapon, no, Pops J, narinig na rin natin na nagpaplano na rin ang NBI, nakasuhan siya ng malversation cases kasama si Senator Poe at pati na rin yung ibang mga senado na nadawit katulad ni former Senate President Chis Escudero. Pops J? Amy, kahapon nag-viral yung video ni Congressman Kiko Barzaga kay Congressman Sandro Marcos. Ano bang nangyari? Bakit tila tinabig ito ni Congresswoman Janet Garin? Actually, naikwento, Pops J, ni Representative Janet Garin, no, na kaya daw ito nangyari dahil nga daw naku-curious si Congressman Kiko Barzaga kung nasa na nga daw ba si former House Speaker Romualdez. Pero nung oras din kasi na yon, ay gusto ring malaman ni Representative Garin kung kamusta na nga rin ang former House Speaker. At yun nga, nag-usap naman na daw sila, nagbigay na rin ng paumanhin sa kanya si Congressman Barzaga at naging okay naman daw yung kanilang sitwasyon after. Yun nga lang, nag-viral na yung itong video. Kaya mas minabuti na rin ni Congresswoman Garin na magpaliwanag nga ukol dito, Pops J. Amy, si Congressman Zaldico, may balita na ba kung kailan siya papasok muli sa Kamara? Well, so far, Pops J, no, wala pa tayong naririnig din tungkol kay Representative Zaldico dito sa House of Representatives. Hindi pa siya nagpaparamdam. Pero nakumpirma naman natin sa Department of Justice na nagtutulong-tulong na nga sila para mahanap itong si Representative Zaldico. At kung maalala din kasi natin, Pops J, no, may kumakalat kasi sa internet, no, yung sa boarding pass niya about sa paglipad niya sa Spain. So, kailangan pa daw itong i-verify
ng DOJ para nga maipagpatuloy. And so far, wala pa naman tayong balita sa expulsion nga ni Representative Zaldico kasi nasabi din dito sa Kamara na kinakailangan muna, Pops J, ng 3 suspension cases ni Representative Zaldico para nga ma-expel pa. Pero so far, wala pa naman nagiging talakayan tungkol dyan, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.